Network Entertainment. Hello! Alo. Ba't di ka nag-wakid dito? Wakid-do. Yun na nga lang yung kailangan mong gawin. Yan lang ba ang ginagawa? Welcome to another Welcome episode in. na binakoutan kami ng guest episode of Bago Matulog. Ganun eh. Binaback-outan kami ng mga comedians na hindi kilala. Oo nga eh. Binabakoutan kami ni fucking Ray Mahmood porque meron na siyang bagong photoshoot. Mukha siyang nasa indie band na maka-cancel in the future. Mukha siyang ano. Tawag doon. Mukha siyang Japanese J-rock band guy. Okay. Sorry. Inayos ko lang yung set. Welcome, pare. Welcome in. Sorry, alam nyo naman, as we continue, we try to experiment kung ano yung mga setup namin. Oo. Definitely, I think, kailangan namin ng mas magandang table. Yeah, your feedback has been heard. Yung next setup... Si Small Lecture yung pinaka-wild eh. Kahit ako, pag nakikita ko, parang tangina. Ang hirap. Dapat may tiny voice din siya buo sa episode. Hi. Yung guys, yung next episode, yung bagong setup, yung itong table, tas nakaharap tayo sa isa't isa. May mga ganun eh. Basta tumitingin din ako eh. So, pag nakita ko yung table ni Ariel Halwani, iba siya eh. Para may unique shit siya eh. So, tatry natin i-figure out yun. Tapos sana nakikita niyo yung bago nating cups. Yung bago nating mugs, binili ni Kate for the studio. So, very late night feel. Like, ito yung na-realize ko yung sa late night. Hindi lang pala coffee or tubig yung laman niya. Minsan may umiinom talaga. Like paano mo alam? Si Jimmy Fallon daw, allegedly. Lasinggero siya eh. Okay. Whiskey yung laman. Well, I wouldn't be surprised. Johnny Carson. Yan. Letterman. May tamod ka. May naglagay na kayo ng tamod niya dun sa... Yung bad trip na intern. So, taka tignan nyo rin sa background, inaano namin yan. Meron kaming artwork sent by Manila Strong Style. Thank you so much. Shout out sa'yo. I have never felt more cooler. Nagpadala siya ng mga merch din. Yung, kung nakita niyo background, may artwork dyan sa may tabi ng Penny Arcade coffee book ko. Original artwork niya yan. Meron din dyan sa tabi ni Andren. Pero for some reason, finlatin ko na yung ano mo eh. Yung fucking arm mo, finlatin ko na. I-flatten mo siya. Yan. Ayan, nakikita sa likod. Dilipat ko na yung Lenny book ko. Tapos, nagpadala din siya ng Funko Pop na LA Knight, which will probably replace. Sorry, hindi ako fan ng Funkos masyado. Akala ko sabihin mo, hindi ka fan ni LA Knight, pare. Hindi ako papayag nun. Hindi na rin ako fan ni LA Knight ngayon. Ayoko na sa over pa rin siya. Then, nanonood ako ng WWE, Unreal, hindi siya magaling. Yung basically sinabi ng WWE, Unreal. Binaon lang siya. May shit na ginawa para sa kaya, hindi niya ginawa. Parang ganun. Hindi ko naman nakita na mali yung ginawa. Ito yung kay Seth Rollins, di ba? Wala naman siyang maling ginawa. Mali. Dapat may struggle sila ng up and down para matis yung ano niya. That was for him to kind of like, sa mga ladder matches, parati silang may almost winner eh, na tinitis nila maging over. Parating ganun. Okay. And it would really catapult you kasi parang, shit, gustong-gusto ko na parang mauuhaw yung mga tao na parang, nga no, kung si LA Knight yung nanalo, okay. Ganun gets. Wala, hindi niya ginawa. Pati elbow drop. So, yung sinabi niya kay Triple H, yeah. Nag-iya siya eh. Hindi siya masaya. Hindi masaya. Yeah. Agago. Anyways, dito naman tayong dalawa, left alone. Yes. That classic Andren and Red chemistry. Anong topic natin? Heat, pare. Kasi it's a heat wave. Yung favorite character ka sa Basta Groove, pare. Dude, siya yung pinakamahirap gamitin. Talaga ba? Di ba siya yung pinaka-basic? Hindi. Like yung pinakamataas yung combo moves. Ang hirap eh. Like pinaka-intricate yung sa kanya. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi niya. Pero pinakamadaling gamitin si Kitty N. Kitty N? Hindi yung... Sino yung police na may lights? Si Zombie. Hindi ko alam. Zam-O yun. Natatay ni Gas-O. Gas-O. Okay. Anyways, pag-usapan namin ng Heat. After that, walang kwentang usapan. Gago laki ng Basta Groove. Right after this very unnecessary OBB. Yeah. Ano? Parating hindi na-re-record yung yeah. So pag sinasabi ko OBB, magyaya si Andren. Tapos para Hindi sa ko alam kung umaabot. Hindi, no? Never ba? Never siya umabot. Talaga ba?
Ito, ganito na ako ka-mentally ill, Red. Kung may tatlong like letters. Papatayin mo na ako. Hindi. Kita na ako mentally ill red, no? Meron akong revolver. Laro tayo. Russian roulette, pero lahat may bala. Reverse Russian roulette. 5 yan naman. Ano nga? Yung kung may tatlong sunod-sunod na letters na bibigkasin, parati ako nag-yeah. Pero What do you mean? Like parang kunwari, ABC? yeah, gumagano na ako isa. Kahit 3 syllables Andren, John, yeah. I don't think illness siya. I think yung personality mo talaga pambobo. Kasi parang ina-attribute mo pa na, hindi mo sakit ako, ayaw ganito Ayaw mo na lang aminin na tangina, wala lang, you into some stupid shit, pare. Yun talaga yun Dati, ito, no joke out. May comedian Rex, si Rex pangalan niya. Rex Navarrete? Miliora. Tapos inintroduce niya yung ate niya. Ito pala yung ate ko. Tapos sabi ko, sino mas matanda sa inyong dalawa? Proud ka ba sa katangahan mo? Minsan like, bobong smart daw ako Like minsan, may sinasabi ako maganda. Minsan, yung branding na solid okay, di ba? Smart bobo. Oo. Pero minsan may sinasabi akong poignant tapos susundan ko ng pinakawalang kwentang narinig. I don't think bobo means... Ang bobo ba talaga intellectually stupid ka? Or may engot ka lang na ginawa? I think it became a slang na rin kasi. Para mas lighter siya than the original word. Oo, yes. Yung inutil, yan yung medyo masakit. Ano to? Inutil. Parang chronic Parang wala nang chance na, parang, fuck up no? Ang inutil. Inutil. Hindi siya... So yung heat. Heat ba? Heat pala pinag-usapan. Record heat. Di naman ganun kataas ngayon. 38. Ang init ngayon. Yes, pero grabe yung last year. As in ako, may body issues na ako. Doon sa dorm namin, naka-boxer lang ako Doon iba yung last year. Ngayon, talaga? medyo... Baka di pa dumarating. Medyo... Medyo wild kung di pa talaga dumarating. Pwede. Pwedeng hindi. Naalala mo dati kapag... Eto meron akong intense memory. Kasi every year, sasali ako sa liga sa amin. Tapos naalala ko, March dapat nagliliga na. Tapos na dapat yung games by April. Kasi mid-April, may mga umuulan-ulan na. Pag umabot ka ng May yung liga mo, talagang wala nang chance kasi uulan na. Kasi dati walang cover yung court namin. So, hindi siya gagana. Ngayon, April na, ang init pa rin. Yes. So, totoong climate change na to. Kasi, di ba, pag December, like yung last December, dapat malamig-lamig na. Lumamig na nung February. Mga February, ang labo nun. I think nag-shift lang yung mga seasons. So hindi ka naniniwala sa climate change? Hindi. Bakit naman ako maniniwala sa sabi-sabi ng mga liberals? Mga fucking woke, mga naniniwala sa mga... Before kayo mag-react, naniniwala ako sa... Hindi. Cut natin yung sinabi mo yun. I-censor natin. Ipa-fa natin. Fa! Bakit ba kasi? May mga aircon naman kayo Ba't pa kayo nagre-reklamo? Na sa climate change na yan, puta, di mag-aircon kayo. Oo nga. Totoo nga. Mag-aircon kayo. Puta, kunwari pa kayong tangin na... Hindi naman kayo na... Kahit naman yung buo pa yung ice cups before. Paki namin sa polar bears. Pare. Kainin ko yun. Masarap kayo yung polar bears. Siguro. Kasi kung masarap na yan, matagal nang inubos. I'm pretty sure may tumikim na. Kaya feeling ko yung mga, yung Philippine Eagle, masarap talaga Kasi, pa-extinct na sila Feeling ko kasi... Feeling ko pinagkakain yun yung sarap ng pakpak siguro. Saka laki niya Oo. Diba? Puta. Tangina order ka ng Philippine Eagle. Ang laki. Hindi na siya kasya sa styro sa Jollibee. Sila siya ng Labrador Hindi ko alam May isang time na pumunta ako sa Davao. Yes, nakakapunta akong Davao. At walang nangyayari sa akin. Yes. Pumunta ako dun sa Philippine Eagle Sanctuary. Medyo wild sila kasi parang face-to-face ka nila Hindi sila nagbabak. Hindi sila natatakot sa eye contact. Nakakagan lang sila. Parang lalamunin kita tangina mo baboy. Ba't ba sila na-extinct? Again. Ang theory ko, one, dahil nga sobrang biktima ng illegal logging yung buong Pilipinas dahil pinagkakitaan ng mga putang inang trapo, one yun. Pangalawa, I think, kinakain sila. Kasi,
Naalala ko Kasi dati hindi ba apex predator sila? Dapat sila yung nagta-thrive. Di ba eagles? Predator sila eh. Apex predator. So, ano sabihin si Randy Orton? ina-RKO nila yung mga daga. Ano yung sabihin ng Apex Predator? Like sila yung pinaka-top of the food chain? Diba? Walang kumakain sa kanila. Tao ang Apex Predator. Ina-adobo yan for sure. Adobong Philippine For sure Eagle. may mga lolo dyan na parang, ang pinakamasarap talaga Philippine Eagle. Alam mo yung lasa niya parang tuna pero karne. Pero, naalala ko dati may sobrang rare na ibon na nahanap na first sighting niya in like decades. Tapos kinain lang siya. Parang nakita na ng mga scientists yung mga feathers. Chinibog lang siya. Ang chinibog daw, alam mo yung dodo bird? Oo, kasi hindi sila nakakalipad. Alam mo yung nakakatawa? Dude, sobrang hate ni God yung mga dodo bird. Apparently, ang taba nila, ang dami nilang karne, masarap. Tapos hindi sila nakakalipad. Oo nga eh. Sobrang defenseless sila eh. Hindi yung problema eh. Parang hindi siya... Ano yan? Greed yan eh. Sinisisi nila yung mga sabihin tayo, bobo kasi yung mga taga-probinsya. Yung sabihin nila eh, di ba? Yung sinasabi mo. Pero hindi ko sinasabi yun. Sabi nila yun. Oo. Pero ang totoong may sala dyan, pare, mga kapitalista, pare. Yung mga yung mga tawag doon, nagkaka-industriya na. Yung may alam sa industriya, kaya nila ini-illegal log yung mga fucking halaman. Kaya rin mas mainit ngayon eh. Diba? Sobrang gets. Kasi walang mga shade. Walang shade. Walang nag-absorb ng sunlight. Ganun ba yun? Hindi. Sobrang Hindi ata yun. Pero di ba parang... Yung baha, yung main... Kasi naalala ko, meron akong kaibigan, may kaibigan yung mom ko. Shout out kay Tita Ching. Chinese siya? Hindi, Tita Ching lang yung tawag sa kanya. Yung buong lanay niya, sobrang daming halaman. Pag pumasok ka, enclosed yun. Pag pumasok ka, malamig, bro. Kasi ibig sabihin, may sariling ecosystem na yung putang inang lanay nila. As in, lumalamig siya. Ganong level. So, feeling ko, ang problema kasi, I think yung Pilipinas, nag-lean on tayo sa design na hindi bagay sa alam mo yun? Exactly. Masyadong Western yung design. We're in tropical, like, we should look closer to, like, Thailand, or like, not the US, pare. Build tayo ng skyscrapers. Ang build, pare. Build tayo ng mga fucking gusali. Oo. Pare, malambot yung lupa natin. So, hindi natin kayang i-sustain yun. Tapos, ewan ko kung paano nilang ginagawa ngayon. Siguro, gumawa sila ng modern shit na magkuha ng foundation or something. Pero, sana nag-lean on tayo towards like, yung itsura ng cities natin, may mga halaman pa rin. Alam mo yun? Kasi exactly. sobrang rich ng soil natin eh. Bakit natin tinitibag yung bundok? Kung pwede tayong mag-lean against lean towards a design na mas coexistent ka sa whatever you have. Hindi yung puta, bundok. Gusto ko patag tara, pasabugin natin. Di ba? Alam mo yun? Tayo na natin ng mall to bilis. Yung pag dumaan ka ng C5, dun sa may Kalayaan, makakita ka ng parang yung mga structure dun na mataas. Mga bahay na sa tuktok ng parang mataas na hill. Tapos nakita mo may parang hiwalang na cliff dun. Dun yun eh. Bundok yung hiniwa para lang magkaroon ng highway eh. Alam mo yun? Di ba? So parang... Pero paano tayo makakadaan? Di matatraffic lang tayo. Siksikan tayong lahat sa EDSA. Unang-una dapat kasi hindi naka-center around Metro Manila lahat. Oo, dapat... Punta lahat ng tao dito kasi dito yung commerce eh. Yun yung problema eh. Di ba? Tinaas naman yung provincial rate, di ba? Ano provincial rate? What does that mean? Yung kinikita ng mga taga-probinsya. Parang ganun yun. Dapat, kung lahat ng trabaho nandito, di ba? Sabi natin kung college graduate kami, ambition ka. Di ba? Anong gusto mo? Pupunta ka sa probinsya mo tapos, di ba? Doon ka sa lugar na 3 lang kayong doktor, ganun. Siyempre, sa bagay point. Di ba? Alam mo yun, di ba? And I think part din is sa creative side, like kunwari stand-up or like burlesque or like theater. Sa Manila lang meron yan. Totoo. Sa Cebu na siguro yung sunod na meron. Pero wala. Wala. Talaga na. Yun nga, stand-up. Something as small as stand-up can't exist anywhere else. Kasi kailangan natin ng potent microcosm na, na lugar tao, na attend ng shows natin. Parang gano'n. Though, meron ng stand-up sa Jensan, yung Agik-Ik, tsaka... Baguio, meron din. Sa Baguio, tsaka sa Naga. Pero it's not as big as yung eksena sa Manila. Hindi. Yeah. Pero that's how we start. Maliit naman yung... Pag pinagpatuloy nila yan,
Diba? Walang magiging problema. So, may kausap akong yung Grab driver. Tas, hindi ko alam kung ba't naka-quiet ride ako. Pero he brought up an interesting thing. Ano? Alam mo ba yung santol trees? Alam mo bang sobrang tibay ng mga santol trees? Na yan yung ginagawang chopping Sinabi ng board. Grab driver mo to? Oh! Okay. Yan yung ginagawang chopping board. Oo. Oh, ganun kaganda yung kahoy natin. Marami tayong kahoy na maganda. Oh, tas sabi niya, Kamagong din. oo. Tas sabi niya, maputang inang politiko na yan kasi. Yun yung maliban lang sa... Ayaw nila ng santol. Hindi yung pagkapugot pa lang ng mga trees para lang may mga poster nila or Hindi like lang yun. magtayo ng Yung mga building nila. Yung mga natural na forest natin, kinalbo nila. To a point na para lang mabenta nila yung lumber. Illegal lagi nga. Funded by Trapos yun eh. So, parang hindi na siya nag-grow ulit. Alam mo yun? Kasi inubos yung... Dapat, parang hindi niya kaya yung demand kasi pakonti na ng pakonti yung mga trees natin. Kaya nga dapat hindi illegal log eh. Kasi dapat masustain ng growth. Hindi lang growth. Like, kailangan mo yung puno na nandun eh. Yes. May purpose sila kung ba sila nakatayo. Parang yung sa Battle Realms, like parang nauubos mo na yung palay, tapos hindi na makasustain sa dami ng units mo. Parang in-equate ko sa Battle Realms. We have no more wood. Nahirapan akong tanggapin yung mga input ni... Tama naman, pero ang point ko is, dapat hindi siya gupitin at all yung puno. Hindi. May mga puno na dapat hindi nilalagay. Yes, yon. Yes. Hindi para mag-sprout, pare. Para pag may ulan, i-absorb niya, may mga animals na naka-rely. Yeah, isang part rin yun yung ba't bumaba. Hindi, kaya binibigyan ko yung sa flood control thing na medyo I forgive all of them na. Kasi ang real reason naman kung ba't bumaba, wala nang puno. Tangina ang Zaldigo. Hindi, nabibiro lang. Joke lang ako. Hindi. Tigilan natin yung episode dito. Tapos na. Native ba yung Nara sa Pinas? Yes. Yun ang national tree natin. Alam mo ba kung gaano katibay yun? Oo. Minsan, ginagamit nilang pang skateboard, yung kahoy ng skateboard. Kasi ang tibay nung Nara. Sobrang tibay na Nara. Alam mo yung Tama drums? It's a very popular... Naiinis ako na nagkaroon tayo ng whole conversation about Nara dati tapos ngayon minamansplain mo sa akin yung Nara. Pero ko. Hindi. Alam mo ba nagawa yung skateboard sa Nara? Yung puke ng inang dining table ko gawa sa Nara, Andrin. Nara siya na pinas-on ng magulang ko sa akin. Matibay, di ba? Sipahin mo. Subukan mo sipahin. Subukan kita i-3D dyan. Mababasa. Hindi. Yung tabletop ko, hindi Nara. Yung legs lang. Oo. Kasi ang Nara, hindi na siya, hindi na siya pwedeng i-harvest kasi endangered na siya. Nga eh. Kasi in-over na. So, lahat ng Nara na meron na furniture ngayon, nanggagaling sa mga loop. Dati, dude, sobrang abundant ng Nara. Ginagamit natin for railroad tracks, Meralco post. Ang tibay niya. Dude. So, yung mga Meralco post na luma sa probinsya na pinapalitan ng semento, yung Nara post na yun, nire-recycle pa to make furniture, ganong klase, mga trabesa. Endangered na yung Nara? Wala na. Hindi na pwede mag-harvest ng Nara. Fuck. Kasi ginagamit daw yun sa Tama drums. Isang popular na drum kit. Yung Nara. Yung wala na. Hindi na pwedeng gumawa ng... Baka one day kung hindi na tayo kupal, alam mo yan? Sobrang dense niya na puno. Kasi may Nara table din yung parents ko. Pag kunwari na-stab mo yung toe mo nun, dude, patay yun. Totoo nga. Nangyari na sa akin yun eh. Ilang beses na. Na-stab mo yung toe mo talagang Nara, masakit dude. Tsaka sobrang tigas talaga niya. Yes. As in, feeling ko nga dapat gumawa tayo ng Nara tanks eh. Lightweight, mabilis. Tsaka Nara hindi inaanay, alam ko eh. Hindi kaya ng mga anay. Hindi kaya ng mga anay. Masyadong matigas. Sabi niya, ayoko niya. Gusto ko Wagyu. Ano ba yung mga malambot na kape? Ayoko ng Nara. Ganon din, yung santol tree. Tingin mo tigas ba ang santol? Ha? Tigas. Hindi sing tigas ng Nara. Alam ko Nara tsaka Kamagong yung pinakamatigas. Kasi yung santol, chopping board. Talaga ba? Baka bili nga ng santol chopping board or something. Yun, ganda ng usapan natin. 19 minutes pa lang. Ano ko ba? Hindi na tungkol sa init yung pinag-uusapan natin. May kinalaman naman sa init. Yung chopping board? Ano? Yung kumainit ka. Pwede ba? Buta na laki ng chopping board ko. Pero ito, kahit gaano kainit dito sa Manila ngayon, ibang klase pa rin yung init sa probinsya. Kasi
Tabi ng dagat eh. Dati akala ko dati presko pag tabi ng dagat. Hindi, maalat, may yung humidity. Humidity? So, yung humidity pare, it's So mainit sa inyo? Sobrang mas mainit. Kaya medyo sanay ako ng konti sa init dito. Kasi ibang klase. Dude, hindi ko lang kung kwento ko na dito sa podcast na to. Nag-gig kami sa La Union ni Red. Tapos, ang init ng lugar. Ha? Sino? Ako? Oh, nag-gig ka sa La Union. Yung ako, tas ikaw, tas si Alexio. Naalala mo yun? Yung nag-Arbis pa tayo. Sa La Union? La Union. La Union nga, tama. Okay. Sorry. Tapos, Pangasinan yung nasa isip ko. Well, it's close to Pangasinan. Tapos, grabe yung init. Grabe yun? Tapos, nandun ako sa labas nung nagsiset. Tinanggal ko na t-shirt ko eh. Kasi nakikita ko Gusto ko nga mag-set na nakahubad eh. Oh, nakaganoon lang sa nag-iossi ako ng mental. Tapos, makikita mo dun, ang dami naka-shirtless. Tapos wala lang sa... Kasiksik kasi sold out, di ba? Oo. So parang, puta maliit lang yung room eh. Parang, sabihin natin, parang... Tapos may 5 iwata. Oo, parang ganun. Tapos... Kahit gano'n kalakas yung tao. Literally, tapos yung restaurant na yun, merong butas sa pader for some fucking reason, di ba? Ang weird na may butas siya sa pader eh. Oo. Tas, pagdating ko dun, nakakainis. Yung mga nandun din naman, mga konyo din, na mga lumipat lang doon. So parang ba't nag-show pa ako dito? Sana sa poblasyon na lang ako sana nag-show. Yung LU poblasyon with the beach, pare. Oo wala eh. Parehas lang eh. Sobrang, ako sanay ko naman yung init, pero like 50 degrees ata nun. Yung air, hindi ka na ata lumabas sa kwarto mo na air. Hindi ka nag-beach at all. Hindi ako nag-beach at all. Sobrang hindi siya cool eh. Nainis ako sa sorry. Hindi sorry sa mga taga La Union, pero yung La Union, like ilang beses na ako nag-show sa La Union throughout my career. Pero first time ko mag-show dun sa beach area. Kasi usually dun sa city. Tangina. Parang inisip ko parang, yung mga taga La Union, ma-serve mo. Hindi naman eh, putang ina. Ganon din. Sa mahal na ng mga shit. Alam mo yun? Mahal naman talaga. Di ba parang brunch tayo sa isang sikat na bakery doon, tapos parang parang ginastos na rin natin yung pang... Yung parang... parang kumain tayo sa Wildflower. Kaya sa Geno's. Parang ganun. Tama. Parang ganun yung ginastos. Pero puta, ang init. Alam mo yun? Inang yun, pumunta pa tayo. I think sanaya. Like, hindi ko gets... Like, there are people naman who love the warm weather. Mostly it's white people kasi hindi ko alam kung bakit. Pero may mga girls na kausap ako nun. Sabi, gusto niya yung mainit eh. Pero yung kinainin natin na Arby's, yung Rubia Arby's. Yan yung best. Iba yan. Sorry. Parang kung wala yun, feeling ko total disaster yung La Union. Hindi natin nasabi sa Liempo episode yung Arby's, dude. Hindi nga natin sabi. Dude, ang sarap. Hindi kasi, medyo naka-focus tayo sa mga what's available here. Tama. Pero, you're right. Ako rin sinabi kong parang best sa mga big... yung chain, sa mga chain. Sa Big Liempo. Mga Big Liempo companies. Yun, baliwag ang best. Pero ang pinakamasarap tikmang kong pork belly na liempo na ganun, yung Arby's talaga. Sa La Union. Akala ko talk shit lang si Senya nun eh. Akala ko parang, kasi sa La Union tayo. Parang alam mo yan, ganun yung... Pero to be fair, lahat ng nag-recommend ni Senya sa akin solid. Dude. Kahit nung nagdun tayo sa Gubat, yung kamayan? Yung pako na putang ina, sarap din nun eh. Grabe. Yun lang. Pero kapag hindi ko siya kasama, hindi kami kumakain somewhere sa kinakain natin basura. Nakakainis. Ayun. Pero ang init dun, puta. Ang pinaka-ayokong init, yung nararamdaman mo na nagtitrickle sa underboob sweat mo. Parang nararamdaman mo nang ina-outline na ng sweat yung chan mo. Tapos naka-gray na t-shirt ka pa. Minus God. Pogi points na ako wala dito. Wala na no. Oo. Tangina. Or sa, nararamdaman mo na sa likod ng ulo mo. Yung sweat. Kaya hindi ko nga gets eh. Like sobrang totoo hindi lang yung meme na yun yung sa sinasabi nila, ang init sa Pinas, nagkakape ka. Ganun din naman sa Mexico eh. Tangina, Mexico, dude, sobrang... Mainit ba dun? Literal na desierto siya rin. Dude, nasa equator nga pala siya. Tapos tangina, ang init doon. Tapos mahilig sila sa maanghang. Gawa sa Korea, gets ko pa eh. Kasi malamig din. Yung totokboki. 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 Sarap ng totokboki, pare. Pero yung Mexican food, kaya nga, paborito siya ng white people. Kasi pwede nilang kainin, like kunwari sa US. I could eat Mexican food without being with Mexicans, pare. Parang ganon. Feeling ko gano'n. That's why may mga sikat na PhilAms, 'di ba? May mga restaurants sa US na parang yung name nila one word parang kasama.
go. Let's eat at Kasama, guys. Yeah, we're here at Kasama. It's yun yung pet peeve ko sa lahat ng Filipino-American. We're here at Busog and we're here at Pamilya. Tas lahat ube na hindi mo maisip. That's our ube reduction sauce that we put in our tocino. Tang ina mo. Sorry. This is our Wagyu sinigang. Wagyu sinigang. To be fair, may gumagawa nandito. Sira ulo, guys. Parang nasasayangan ako. Oo nga, tayo na tunaw lang yun sa sabaw eh. Tas putangin na yung sinigang powder Oo nga. Pero yung nga, yan. This is our bestseller. It's adobo, and Of course it is. It's fucking. So adobo is basically like Filipino braised beef. And man, shut the fuck up. Tagalog ka nga, putang ina mo. Nakakainis eh. Sorry. Phil, I'm a hater. Pero have you had Phil-Am food ba? oh, Is it like how different? Like Phil, I'm food. Oo. Hindi. Like yung tipong feeling ko elevated Feeling ko- Kasim lang to. Feeling, alam mo, tao kasi feeling ko baka mas masarap eh. Oo nga. Feeling Kasi mas maganda yung ingredients. mas nila. high quality nga yung ingredients dito. Parang, bakit di mabaho yung baboy? Nai-miss ko na yung baboy na may utong eh. Namimiss ko na yung baboy May na lasang double dead. Yung kailangan mong ilaga sa ginger na matagal kasi ang baho. Ang baho. Hindi mo na binababa sa suka tong ano. Feeling ko masarap eh. Feeling ko kasi, kaya nag-stand out ang ibang cuisine sa American, pati sa Canada. Nung pumunta ako Canada, puro Asian food kinain ko. Kasi, I think meron silang quality ingredients. Tapos ilalagay mo pa yung techniques. Yung techniques na marinate natin to, ganyan. Putas, di ba yung mga, gutom ka na naman. yung mga puti, di ba minsan pag nakita mo sila, one pot, you only need one instant pot for this thing. Tapos puta, ihahalo nila yung pasta tsaka raw chicken. So parang, god damn, bro. Ngayon ko lang na-realize, di ba, pinapakita ni Gordon Ramsay paano gumawa ng fried chicken na masarap. Tapos sinubukan ko yung recipe. Tapos hindi naman ganun kasarap. Parang sakto lang. Hindi nila binababat sa toyo tsaka kalamansi. Nakalimutan ko yung mismong manok nila. Baka mas masarap. Quality na siya eh. Yung ingredients. Oo. Like, pag kumain ka ng beef sa ibang bansa, ang layo sa beef dito. I would. Like, kahit nga yung ground beef nila ang layo. Like, dun sa SNR, bumibili ako parati ng Australian ground beef doon kasi gagawa ako burger. Ang layo. Layo. Pag, Layo talaga. So may mapipilian ka pa, like, 25% fat, 10% And ang fat. masaklap nun, kaya natin i-achieve yun baka even greater pa nga eh. Kasi mas agriculture motherfuckers tayo eh. Well, Like, pwede tayong gumawa ng farm na putang ina, ano lang siya, specialty beef farm lang siya na dinevelop natin. Tapos ang mga tao, nakakainis kasi sasabihin nila ngayon, gawin na natin ngayon. Tapos parang naghihintay sila ng instant gratification na kailangan pag kunwari, pag binuhusan mo siya ng pera, yun na yun. Andun na kagad. Pero puta, pag yung Korean, tagal nilang dinevelop yung Hanwoo eh, para lumaban sa Wagyu eh. Alam mo yun? So parang ako, dapat bigyan mo ng oras, tsaka matagal na dapat may investment towards it. Ay, hindi na natin maabot yun, Red. Tingin mo? Kahit yung pork, Parang madali lang doon yung pork. may mga pork na sobrang sarap galing Spain. Mga ganong klase. Sabi ko, putang, feeling ko mas maganda lupa natin kaysa. So, hindi ko alam kung nasabi ko na dito sa podcast na to. Yung Filipino food is closest daw to soul food, yung food black. Kasi pang mahirap. Dude, mga terang parts. Yung, Mga ganun. Tignan mo yung batchoy. Kago may mga atay. Diba? Kasi yun yung nagpapasarap din eh. Actually, yes nga. May version yung ganun yung mga black people yung colored, yung ham hocks. So, para siyang pata. yung mga part na wala masyadong laman. Oo. Totoo. Parang ganun nga tayo. Ay, technically, yung oxtail nila. Ganun. Tsaka technically, ang liempo, dati, alam ko, hindi siya talaga pinagluluto. Ginagamit lang siya pang cure or pang sa ibang bansa. Pang cure sa anong disease? Pang cure ng mga sipon. Gagawin nila yung liempo sa ilong. Singutin mo to, anak. Tapos prito natin pagkatapos. Hindi yata nagpo-pork belly ang western masyado. Seryoso? Puro sila... Like yung mga soft cuts, mga tenderloins. Puro mga ganun, tenderloin ng baboy or yung baby back ribs. Butt. Yung tawag nila butt. Yung kung tawagin dito ay pinanggagawa ng pork steak. Ay, yung butt? Red. Butt, hindi puwet
matanong nga sa mga bago kumakain ka ng puwet? Oh. Ako din, pare, kung mahal ko. Tangin na nito. Walang kwenta ka. So going back sa heat, pare. Sa heat. Okay, here. Pero bakit ganito? Bakit kapag mainit, dun mo gusto mag-swimming? Kasi sabihin nila, hindi, para malamig sa pool. Pero technically nakabilad ka sa araw eh. Di ba? Ang weird ng... Tapos nag-ihaw yung mga tao. Alam mo yan, di ba? Di ba mas masarap pumunta sa mga papunta ng December or like... doon ka mag-swimming, di ba? Yun ang masarap. Pag ahon mo, malamig. I always wondered this, like, di ba ang init nga, tapos magsiswimming ka, tapos iinom ka pa ng beer. Tapos mag-ihaw ka. Ano kaya? Hindi, kasi I think it's... Tapos sa pansol ka pa mag-swimming, hot spring doon. Ang dami jologs doon eh. Pero ang hirap, I think it's you're looking forward to go to like parang mas masarap ang sopas pag malamig. Parang mas masarap yung pool pag mainit. I think that's kahit nakabilad ka nga sa araw. Kaya nasa tubig ka, no? Ang hindi ko gets talaga yung umiinom sa tuwing sa beach. Wala namang pinipiling okasyon yung inom eh. Parating, may joke si Paul Medina Jr. na gano'n na nasabihin niya, meron tayong pizza. Alam mong bagay dyan, beer. Parang gano'n. Mamaya, uy, nag-iihaw ka, masarap dyan, beer. Parang lahat ng excuse para uminom ng beer. Parang gano'n din tayo. Lahat ng okasyon eh. Pag malungkot ka, gusto mo uminom. Pag masaya ka, celebrate ka para uminom. Diba? So, gano'n din pag temperature eh. Mismong may pag malamig ka, parang sarap ng whiskey ngayon. Pero pag mainit, sarap ng malamig na beer ngayon. Puta, parehas lang lahat. Ultimo pare, lamay, tangina. Ano masarap ngayon, beer? Nalala ko po, pag naglalamay, naglalabas talaga ng... kasi daming umuwi. So puta, may mga dalang mahal na alak parate. Yun, tangina. Doon nila inuubos. Alam ko masamang sabihin to, pero isa yun sa mga masasarap yung sa mga lamay. Kasi like, doon na kayo magkikita magpinsan. Like, I mean, again, not gonna lie, medyo sumistep up na yung mga lamay games ngayon. So, recently may natin doon akong lamay na may hotdog tsaka coffee station. So, medyo wild. Tapos meron din ako na-attenda na lamay way before na fully catered. Tapos, parang via Mare ata yung catering or something like that. Tapos sobrang wild. Tapos ako parang, kailan tayo umabot sa point na ganito na medyo ano siya no? Hindi, I think we kasi Ako hindi ko siya masyadong gusto na notion na, like, na-appreciate ko siya pag nandun ako. Pero, isipin mo, like, nung namatayan kami dati, yung matay lola ko, kailangan mo i-set up pa para sa lahat yun. Na magpakain ka, di ba? Magpa-aircon ka, pagdating mo doon, kumain na ba kayo? Ganong klase. Parang, hindi ko na-gets kung ba't kailangan gawin yun to some people. It's in our culture na Filipinos celebrate a lot of things. Diba? Celebratory ba siya or parang more like, parang may public pressure or may parang traditional or cultural pressure na... Exactly I think my cultural parang pressure lang naman talaga. Like, doon sa amin, alam ko, dapat pakainin mo lahat eh. Oo, ganun. Doon. Tapos pag hindi ka nagpakain, parang... Oo nga eh. Hindi pakain parang galit yung mga tao. Yes, I think it's fake hospitality. Di ba sinasabi nila hospitable yung mga Pinoys? I think it's fake. I think servitude siya kasi medyo 300 years tayong second class. Sa tingin mo? Naka-ingrain. Naka-ingrain siya sa... I mean, but dumating naman ng mga colonizers natin dito. Hindi naman sila ginera except sila Pulapo, I guess. Marami tumanggap sa kanila eh. Nag-exchange daw ng pinakain daw sila, ganyan. Kaya sila Pigafetta, meron silang mga chronicling na ito yung kinakain nila. Kasi kung hostile tayo from the start, hindi ka man hindi ka na makaka-journal, pare. Nakapag-journal ka pa after mong bumiyahe na matagal, di ba? Dude, kahit sabihin mo advance yung weaponry ni Magellan at the time, lusubin ka ng mga Bisayang ganong karami. Patay ka, pare. Parang may historical yun eh. Parang high tide, tapos parang hindi pa ata kumakain yung... Basta marami... Tapos yung armor nila doon sa dagat. Parang gano'n na way down daw sila, mga ganong klase. Maraming ganong chronicling. Parang yun lang yung umalma eh. Everyone else yata parang, welcome. Ganun eh. So, I think matagal na tayong hospitable. Yes. I guess. Tsaka yun talaga hometown, pare.
Home court advantage. Kaya pag sumugod yung mga Chinese, feeling ko, hindi nila na-navigate yung Pilipinas, pare. Gagawin nila. Dude, ikaw ata yung nagkwento sa akin dito Ano? Sobrang bullshit yung sa Tirad Pass. Kasi dude, alam na nila yung lay of the land. Alam na nila, okay, dito tayo nag-strategize. Tapos isa lang yung napatay nila. Sila napatay nila, dude. Isa lang. Tapos sobrang lamog silang lahat. Oh, lamog sila lahat. Tapos sabi, hindi, may nag-betray na pinakita yung secret trail. Para sa 300. It's only a fucking matter of time, pare na. Isa nga lang yung napatay nyo, tapos yung makapili yung tumalo sa inyo, talaga. I think yung Americans, the greatest military of all time, can fucking figure out na mag-circumnavigate and, di ba, magtataka sila na parang, hindi siguro sila dito dumaan. Alam mo yun, parang... Speaking of US propaganda. Ginaya nga lang yung 300, no? Yung sa 300. Feeling ko pero dila yung Battle of Tirad Pass. Alam mo yung kulang dito? Yung may komang. Alam mo yung... May komang. May komang na makam. Mali pa yung naturo niya kasi may komang siya. Ang pinaka-favorite ko, alam mo, like, sorry, not to veer off. Alam mo ba yung 300? Wala na, veered off na pa. Alam mo yung 300, hindi siya well-reviewed movie. Talaga? Oh. No. Like mga 50, like, divisive siya. Sobrang bobo dun. May part dun Just another proof ng bobo ng creator. Yes. May part dun na yung ginaro niya yung spirit. Okay pa. Pero raise your shield, to sabi niya. Di ka. Like, a Spartan. Is only must be able to defend his, must be able to form a phalanx. Yes, a phalanx. Yeah. Kailangan niya erase yung shield niya to defend yung katabi niya, yung weak side ng katabi niya. So if my one weak point, the whole thing falls down. Exactly. Pero to go back to Heat, may part dun sa... Ang akin dun, sana pinalaban na lang siya as a special guy. Kaya ngayon, na-betray pa kayo. Diba? Wag na. Mag-iib ka na ng tubig. Tangin na nakita mo, pwede mo ibato lang yan tapos labanan niya yung mga perm, makakaapat yan. Diba? Okay na rin yun. Diba? Tangin na kasi ni Leonidas, ang bobo eh. May part doon na yung our arrows will block out the sun so we will fight in the shade. Diba nangyari? Ito pala yung sabi mo. Tapos nagtawanan sila. May joke time dyan. Galing ng joke, parang callback. Ganun. Pero technically, hindi tayo lumalaban eh. Yung nanay ko nang pinapanood niya yun, sobrang OCD niya na binibilang niya yung mga taong namamatay. Kasi 300 lang daw. Nako, 300 lang. Nako, 200. Ano na lang sila sa I don't think that's the literal. Siguro may off-screen deaths po. Kasi parang nag-worry siya na may namamatay kasi ang konti na lang nila. So parang, it makes me point. Pero... I think yun yung main point ng movie. Alam mo mamamatay na sila eh. Sino? Yung 300. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero may bago akong topic. Like, ano? Pag mainit ba, anong paborito mong kainin? Ano nga ba? Pag mainit, syempre masarap magpalamig, pare. Mga halo-halo. Mga ganun. Dude, ano ba? Halo-halo guy or mais con nieve guy? Mais con nieve ako eh. Mais con nieve? What's that, pare? Mais con hielo. Parang mais con hielo. So, ang problema lang sa halo-halo, masarap siya. Pero compared sa mais con hielo, ang dami nangyayari sa halo-halo. May halo-halo na... Minsan may beans. Yung Benz halo-halo, parang kinuha niya yung formula ng raisons, pero nilagyan niya ng langka or something like that. Basta nilagyan niya ng isa pang ingredient na mas masarap. Basta masarap. Benz halo-halo, pare. Sinasabi ko sa inyo, if you haven't tried langka? it, try it. Masarap yung halo-halo nila tsaka yung sabakonyelo nila. Oh my God. Masarap ang saba nila eh. Yun, mas trip ko yung sabakonyelo actually than mais konyelo. Kasi masarap. What am I hearing? May Discord shit. Go. Pero yes, masarap nga. Pero ang pinaka-paborito ko pag mainit talaga. Nice Lipton iced tea pa. Pag drink, syempre, iba. Puta.
Mga tipong, wala tatalo sa Coke Zero, pare. A crispy Coke? At 3 A 3 AM crispy Coke, pare. After a night of drinking, pare, tapos Oo. inom ka ng puta kayo ng Coke Zero. Iinumin mo lang, tas sobrang puno ng yelo. Tas pagkatapos manghihinayang kasi ang dami mong ginamit na yelo. So, ginajudge ako ni Red noon kasi nanood kami WrestleMania. Tapos may dalawa siyang Coke doon, yung regular to zero. Tapos kinuha niya. Straight up, kinuha ko lang yung regular. Tapos parang, ha? Hindi ba Coke Zero to? Tangina. Nag-feign ignorance ako parang, tayo na. Yung blood sugar mo naman, hindi naman yan maapektuhan ng fucking act mo eh. Sinabi ko, WrestleMania naman na Red. Tama naman, WrestleMania naman. Pero meron ng zero sugar stuff ngayon. Like Sa yung Wendy. Liberty, tsaka Meron. may Liberty, tas merong Wendy's. Mas mura yung Wendy's. Sa Army Navy, O pare. gago. Meron. Sobrang sarap. Nako. Para sa akin, kung ilalapit mo, mas malapit yung Liberty na zero sa Liberty kaysa yung Wendy's zero sa Wendy's. Pero yung Wendy's na zero, it's enough, pare. It does enough. Sarap kasi pag mainit eh. Parang hindi mo na kailangan ng aircon. Popsicle. Mail ka sa popsicle. Oo, Mga pare. picolé, pare. Picolé fruit pops, pare. Ay, yung yung favorite ko yung calamansi, pare. Ang sarap nga nun, puta. Or ano, fucking watermelon. Or malamig na pakwan. Tangina. Puta, nagiging food episode lahat ng Pero may ginagawa kinalaman, natin. may kinalaman naman sa init. Ang sarap nga ng, hindi ako watermelon. Hindi ba yan? Kasi Talaga? ang problema sa watermelon, di ba yung, kunwari triangle, top part, tamis. Tapos yung palapit ng palapit. Wala na. Dude, wala na. Laway ko na lang ata ito eh. Yung ginagawa ko sa pakwan, hinihiwa-hiwa ko siya. Tapos, ilalagay ko siya sa steel bowl. Tapos ilalagay ko siya sa drawer ng ref ko. Tapos every time gusto ko kumain ng pakwan, bubuksan ko lang yung drawer. Tapos may pakwan ako sa kakainin ko lang. Ganun ako sa canned peaches dati. Yung paborito. Kakainin na masarap. Oh, like Tangina, frozen peach peaches. halves pa. Oo. Tapos nilalagyan ko pa ng cream yun dati. Stop it. Ang sarap nun. Sarap gano'n eh. Ang sarap nun. Kahit yung mangga nga lang natin, pag yung malamig na malamig na malamig. Yung hindi ko na-get si mga tao kumain ng mainit na mangga. yun yung problema ko nung nag-Thailand daw tapos nag-mango sticky rice ka. Tapos puta mainit yung mangga. Nakakapi ko Narinig ko kay Alexio pala, mas mainit daw doon sa Thailand, sa Pinas. Hindi naman. Mga same init. Same level. Mas lumalabas ka kasi doon dahil turista ka. Diba? Same level of init. Parang Singapore. Singapore din. Ganun din. Hindi, Singapore napansin ko kahit paano mas malamig sa Pinas. Eh. Hindi. Pumunta kami ng February doon, lamig eh. Hindi. Yung Japan mas malamig. Siyempre, puta, layo sa equator nun eh. Pero di ba malapit lang? Nag-winter sa Japan eh. Oo nga, pero hindi ko gets. Ang lapit niya sa Pilipinas. Ba't hindi Hindi siya malapit sa Pilipinas. 4 hours lang yun. 6 hours siya. 6 hours? Or 5 hours. That's pretty close. 4 hours. Pero malayo pa rin yun. Gano'n ba kahaba yung flight niya sa Thailand? Thailand? 3? That's just a 3-hour difference, pare. Pero plano yun eh. Putang ina nito. Ano kala mo? Ini-equate ko sa grab. Oo nga sa eh. bus. So may nakausap ako doon sa shoot. Hindi ko na sasabihin kung ano. Kasi, Naks. dude, Pwede mo mapag-usapan tong shoot na to. Hindi mo naka-NDA ka. Hindi about the commercial. Okay. So, nakasakay ng private jet yung isang kasama namin. Tapos, alam mo ba, from Pangasinan to Manila, kung gaano katagal, pare? 1 oras lang. Yung buong biyahe. Parang ang bagal nga nun eh. Oo nga, Kung no? private jet. Oo. But, diba? Ano? Putang gulo mo. Sabi mo mabilis lang. Tapos ngayon, sabi ko mabagal yun. Oo nga, no? Hindi. Ang bilis pag sa aeroplano, yan yung sinasabi ko. Siyempre, sa air yun eh. Nakalaro ka na ba ng kahit anong game ever? Oh, yung nga, GTA. Oh. San Andreas. Ano mas mabilis? Helicopter o kotse? Hindi pa rin mag-gets ng utak ko kung bakit ganun. Kasi Dahil walang traffic. Oo. Walang traffic sa Kung may traffic, feeling ko kung walang traffic, mga ganung oras din eh. Like kung may straight line lang papuntang Manila, feeling ko 1 oras lang yun. kung may straight line going anywhere, tas non-stop, Oo. mabilis lang yun. Oh, yun nga. Yun yung point ko. Kasi, Pero, literally, ang aeroplano, they stay afloat kasi mabilis sila eh. Malakas yung engines nila eh. ilang miles per hour ba yung sa... Mabilis doon. Kasi hindi sila, mas mabilis ang aeroplano sa ba't kung sasakyan. nakikita yung aeroplano sa So ground? tingin mo, ang straight line ko natin Ferrari versus aeroplano, tingin mo mas mabilis yung... Ferrari. Hindi. Ako, wala akong prior knowledge to it, pero feeling ko, Hindi tignan kasi- ko what is faster? Wait. Again, baka... Or airplane? Tangina, kaya
Kulang nang tawagin ako ng AI ko na bobo eh. Hindi, isipin mo yun, Rada. Kasi tuwing nakikita ko yung aeroplane... Yung resulta. Yung resulta. An airplane is significantly faster than a Ferrari. Gago. Ang top speed daw ng Ferrari, 200 o sabihin natin 200 miles per hour. So 320 kilometers per hour. Okay. Yun ang top speed ng Ferrari. Tapos ang typical commercial airplanes, ang cruising speed nila, hindi yung todong speed, ang cruising speed nila is 500 miles per hour or 800 kilometers per hour. Not that far. Ang layo ng 320 to 800. Doble. Gago, hindi lang doble, more than. Hindi kasi kino-compare ko. Kasi tuwing nakakita ako ng aeroplano sa ground, Parang bagal lang. Bagal nito ah. Puta parang... Tatlo lang kasi yung gulong. Sorry, bobo. yung AI parang, taka ka ba? Gusto ko may significantly. Significant. Yun yung in-address sa kagad eh. Parang, Sorry guys, nagsayang tayo ng tubig. Para dun sa question na yun. commercial planes cruise at 575 high performance. With wala high performance Ferrari hits at around 200 miles per hour. So I guess, malayo. Malayo nga siguro. Pero not to go back to airplanes. Like, so may nakita akong parang video. So, chine-change yung gulong ng airplane. Chine-change yung gulong ng airplane. Tapos, lahat lang kasi ng dami mga lalaki na nakaganon lang. Tapos, tinitignan nila kung paano palitan yung tire ng airplane. But sobrang for the boys eh, no? Yung ano? Yung kahit makakita ka lang ng mga ditch digger or bulldozer. Kapag parang nakaganon lang silang lahat. Pag naghahalo ng semento. Di ba? Sobrang the boys moment lang yun eh. Nakakatawa yun. Ako yung pag kunwari may naguhukay ng lupa. Doon Talagang so parang, hell yeah. May mga YouTube yata na ganoon eh. Doon lang yung mga... Pero iba yung live eh. Iba yung naramdaman mo, narinig mo. Tapos parang laki ng mga gulong. I think never ka nag-graduate ng gano'n. Like, nandun pa rin yung pagkabata mo eh. Pati yung... Tsaka yung nakisira nila yung lupa tapos inuuka nila. I think kasalanan ni Devastator to eh. Bakit? Yung sa Transformers. Ba't ganun ba si Devastator? Gago. Constructicons kasi siya. Lahat ng construction. Wala, tama. Yung inverse naman nun, nakikita ko kunwari sa mga clothing store. Di ba may mga girls na nag-shopping? Tapos may mga dudes lang sa labas na naghihintay. So nag-uusap sila. Yung boyfriend chair. Alam mo yung boyfriend chair? Sa lahat ng clothing stores, may boyfriend chair. Kaya nga mabuti online shopping na yung uso ngayon. Wala nang boyfriend chair. Wala na pumapasok sa... Dati puta, mag-shopping ka pa, tapos titingin-tingin pa yung girlfriend mo, sa tagal. Ayan. Wala na. So, balik na tayo ng konti sa init. Hindi. There's this thing na? Importante ba sa'yo yung kutis ng isang tao? Hindi kasi pag like sa Pangasinan, maraming maitim doon Kasi yung init eh. Okay. Tapos? So, like, hindi may attraction sa mga... It's called scraping the bottom of the barrel sa episode na to. May mapupuntahan to. So, attracted ka ba sa mga maitim? What are you saying? Like, anong... Like, maitim na tao? Oo. Bakit? Depende naman. Parang hindi yun yung factor para sa akin, yung skin color. Medyo yung skin color factor siya. Talaga? Look at this guy over here, pare. Si Isa na pa sit up eh. Parang, may standard ka na ini-impose? Oo nga eh. Hindi. Kayo naman guys. Ako, I've dated all races and creeds. Hindi man races. Ano ba pinag-usapan? Race o skin color? Putangin na magkaiba yun eh. Kasi pare yung Pinoy hospitality, parang tattoo lang yan pare. Ako, I think, mas parang mas marami akong dinate na morena than maputi. Kasi yung beauty standards dito na hindi ako agree with. Like parati nilang sinasabi mga chinita. Alam mo yan? Yeah, mga fine shite chinita. Yeah, Ako nakadepend, not necessarily. Ako tinitignan ko yung soul nila eh. Ako rin eh. Ako yung soul nila titignan ko. Yung physical na anyo nila wala akong pa. Hanip yung kambi mo, walang ano eh.
walang no regard for continuity at all eh. Kinambyo mo lang na, hindi, okay na, progressive na ako ngayon. Kakasaya mo lang. Oh, so anong, in an effort na i-back on track mo tong episode dahil nagsuggest ka ng topic na naman na walang kwenta. Sobrang, dude, pinag-usapan natin ng 20, dude, may mga ibang podcast na hindi nila kayang mag-hold ng topic ng 20 minutes sa isang, I think 20 minutes, that's a sitcom, pare. Pero hindi naman sila genius tulad natin, pare. Bagay. Hindi naman yun eh. I-hold mo tayo to a higher regard. Pare, yung mga fan, taas nila yung standard nila. Tama. Fan Standard. Hindi lang naman produkto ng standard ay fans lang. Anyways, so balik tayo dun sa preference mo sa skin color. Okay. Dahil sa heat. Oo. So tingin mo, umiitim sila dahil sa init. May part. Tapos that makes them more unattractive. Hindi, gusto ko nga ng mga... Yung mga taga-states nga nagta-tanning bed sila para maging Yan yung never ko na-gets. Like, ba't gusto nila... Kasi white people. Yung white people talaga. They want what they can't have. Pag nakita mo yung whiteness nila, medyo wild eh. Oo nga, yung kita mo yung veins nila. As in pale eh. Hindi siya, I think that's a white mentality. Then they want what they can't have. Which is a tan color, pare. Parang human mentality siya. Parang lahat. Yung mga Pinoy gustong pumuti. Hindi, kasi they can't. Like, pag yun ganun din, nga. Pag nakakita naman ng mga Korean na nasa beach, sobrang balot sila. Kasi ayaw nilang umitim. Kasi racist sila eh. Hindi, dude. I've heard. Kasi lahat naman ng bansa may racist. Pero like, sobrang racist daw ng mga Koreans. Talaga ba? Dude. Like, napansin mo like doon sa 81 class. Okay? Oh, may black guys sa 81 class. Doon nga ako natatawa eh. Kasi parang kailangan nilang maglagay ng black guy doon. Parang, okay, hindi tayo Kasi racist. nasa Netflix na sila. Oo nga eh. Like, tapos, di naman yung beauty standard sa Korea. Oh, Dude, grabe. meron silang 1,000 most beautiful. Gusto ko eh. Ikaw yung nag-uusap about beauty standards sa Wala. podcast natin. Sige, go. Alam mo ba sa Korea, meron silang parang top 100 most beautiful faces. Meron din naman dito eh. Pero dun sa kanya sobrang Meron scientific. pa 100 sexiest women dito eh. Meron pa nga putang inang, meron nga mga page dito na puta, puro kilikili lang eh. Ano ba? What are you fucking saying? Hindi, pero parang minemeasure nila yung standards nga, yung height ng eyes. To a scientific level to a scientific level na. Oh, hindi ko alam kung may ganun dito. Meron. Dude, lahat nga. I think top yung Korea sa plastic surgery. Diba? Talaga? Oh, dude. Second Pinas. Hindi ka. Sa maling industriya tayo. Ayaw mo plastic surgery. Paano kung sinabi nila, in 6 operations, kamukha mo si Brad Pitt? Ayaw mo? Or ka-level mo? Yung Brad Pitt. Like si Piolo. Ganun. Mga 10 ata yun eh. Hindi, sinabi 6 lang. 6 painful nights. Baka yung cosmetically, ang gagawin ko, baka hair transplant. Tapos, Hindi ka man nakakalbo eh. numinipis. Hair transplant at baka penis enlargements. So stupid. May penis enlargement surgery ba talaga? Meron! Lalagyan nila ng lalagyan nila ng chorizo yung mo. Ano nalagay nila to? Silicone din? Ganun? Feeling ko either like fucking... Hindi titigas yun. Oo nga. I think yung titi talaga ng namatay na tao. Totoo ba? Oh, yung mga... Di ba may mga heart donor? Paano kung hindi kayo Wala pares bang penis donor? Paano kung hindi kayo pares ng skin tone? Mas maganda. May black dick ka lang. Naabutan mo yung malaking tits na hindi ka naging oppressed. Like, yes, malaki na lang titi ko. Yeah. Ikaw ba? Ganun ka ba ka-confident sa body mo na you won't change anything? Parang weird eh. Hindi mo na sa confident sa katawan ko, pero parang na-weirdan lang ako na lalagay mo yung sarili mo ng something na hindi mo balat. Alam mo yun? Puta, hindi nga ako humihiram ng damit. Alam mo yun? Parang... Baka magpalagay ako Chinese eyes. Yun yung... Parang kanta lang ng TLC yan, par. Would you hit her hair if you won't grow? He knows if you said so. Nakakatawa yung mga body positivity. Kung may surgery na kunwari, sabihin nila sa akin na, Red, pwede ka nang kumain tapos di ka tataba. Yun, game on. Well, technically, mga idol natin na superhero, si Captain America, nagpa-surgery yun, par. Talaga ba? Kago yung super soldier machine. Hindi. Sinaksakan siya. Steroids. Parang ganun, steroids, tama. Pero ang ganda ng Kaya point. pagkatapos tumakbo siya barefoot. Galit siya eh. Pero ang gandang part doon yung kahit lampayatot siya nun, siya lang yung yumakap sa grenade, pare. Ganun din ako eh. Feeling ko pag
May nagbato ng live grenade sa harapan. Ako yung isa-sacrifice ko sa sarili ko. Pag may nagbato na liempo, siguro kayo back up! Get off me! Saya. Ako rin. Pag nagbato ng hand grenade, feeling ko ako yung mamipili sa Super Soldier program. Ganun. Diba? Captain Philippines. Commander Pinas. May joke akong ganun dati si Captain Philippines eh. Na para lang siya si Captain America pero something like that. Parang ganun eh. Yung shield ba niya yung alam mo sa tricycle? Magaling mag-karaoke. Parang ganun. Yun yung, pag si Super Soldier Zero mo yung mga Pinoy, ang mangyayari lang is magaling sila mag-karaoke, mang-gaslight, tapos bumoto ng artista. Sobrang walang kinalaman yung superpower nila. Yung superpower. Na-enhance yung pagka-Pilipino niya. Tinatanong ka lang niya kung kumain ka na or hindi. Ang tingnan nyo, yung mga Philippinisms ko wala sa mga libro. Ng mga binabasa nyo, parang mga turo ng lips or whatever. Mga ibang fucking mga halfies dyan na gumagawa ng podcast kasi tinatry nyong ilagay sa isang kahon kung ano yung pagiging Pilipino. Di nyo alam yan. Yung mga half-bloods. Mga mudbloods. Mga mudbloods, pare. Nakikita ng mga tao na superior kasi halfy ka, mas superior ka, pare. To get back on track. Hindi. I had it, man. Oo. Pag meron pang nabuo, nasilang na halfy, titigil ko na yung podcast. Paano mo malalaman? So, basically sinasabi mo, wag tayo mag-breed ng dapat pure Pinoy. Pure Pinoy lang. Kasalanan ito ng mga aeroplane. Hindi na tayo mananalo sa basketball eh. Yung PBA, sobrang durog. Like yung sa mga, tama, sobrang durog tayo. Wala tayong pure Filipino superstar, pare. Hinasa lang natin si Asitaw lang. Ay, matandaan pala si Asitaw lang. Kaya tawag doon si Alex Ayala at si Manny Pacquiao. Tingnan mo, may shot sila eh. Pure. Pure yung mga yan, pare. Only the pure ones. Ang weird, no? Maging elitistang pure blood na Pinoy. Kasi nasa Pinas ka na. Kasi technically, ina-assume ng mga tao, pag nalahian ka, mas umaangat yung lahi natin. Eh. Parang ganun. Yeah. Kaya ang daming may green card. Alam mo, kasalanan to ng aeroplano eh. Yung mga interspecies mingling. Imagine mo kung walang aeroplano. May mga bangka. Ha? Wala namang aeroplano sa Magellan. Nakarating siya dito. No? Pero it made it easier than ever. It gets stupider and stupider. It made it easier than ever. Oh naman. To fuck other races. Tama. Dahil sa aeroplano. Pero, imagine mo kung, again sinasabi ko lang, yung Americans yung gumawa nito, yung boats, puno ng slaves, diba? Paano kung naka-aeroplano sila? Di ang bilis. Oo nga. Oo nga. Tapos, anong point nun? Wala, mabilis yung slave trades. Sige. Ano yung hymn na yun? Ano yung kinanta mo ngayon? Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Pero may sinners. Sakto lang siya. Talaga? Ako nagustuhan ko talaga. Basta gusto ko yung weapons. Ay, hindi ko na pala yung weapons. Takot ako ibang matakot ako sa weapons. Hindi siya nakakatakot at all. Tangina, sabi mo nakakatakot. Yung umpisa. Pero yung balikan natin yung sinners. Nagustuhan mo ba yung part na tumutugtog sila ng music tapos lahat ng mga ancestors saka future. Yung nagtutwerk na yung mga iba. Makas yung part na yun, I will say. Tapos cut to yung mga white people. Yung gago nag-jig lang sila. Nag-Irish jig dance lang sila. Ayun, dumating 3 white people na, we want to party with y'all. I don't care about color. Ang gusto kong part doon yung parang nag-black Ebonics na yung guy. Yung nag-aaway na sila yung, papasukin mo ako, hindi naman ako vampire eh. Kasi doon tawang-tawa. Why do we need to invite you in? Si Cornbread. Ganda nga. Ang ganda ng performance ni Michael B. Jordan. Tapos yung twin niya. Ayun, mukhang mainit yung buong episode, yung buong fucking show na yun. Parang nasa initan lang sila the whole time. Tapos double duty pa siya. Kahit na nag-sex sila nung shaman lady. Dito sobrang di ko inasan. Oo nga eh. Akala ko parang, Kasi technically, nanay nila siya eh, di ba? Hindi technically siya yung nagpalaki sa kanila. That's what I mean. Asawa niya yun. May baby sila together. Anong pinagsasabi mo? May baby sila together na namatay, di ba? Tama. Tapos tumingin siya doon. Parang, I have a ghost baby. No? Alam mo, pinaka-naawa ako doon. Yung line, pare. I got a ghost baby.
Ang pinaka-naawa ko doon yung doon sa Sino? Kay Hailey Steinfeld. sa Chinese You girl. stuck your mouth in my coos. Yung Chinese girl. Fuck me real good. Ay, Chinese girl tsaka yung asawa niya. Gago, siya yung pinaka... Pero siya rin yung nag-invite in eh. Wala na rin siyang choice eh. Like parang galit na siya eh. Doon sa nangyari eh. Ganda ng Sinners. Hindi ko na-gets ko paano nila na-survive yun. Ang favorite part ko sa Sinners, yung pinakadulo na niya, yung matanda na yung nagigita. Tapos parang fresh Prince of Bel-Air outfit siya. Tapos yung callback niya, parang, the sun reminds me of my brother. The time I met my first love. Parang gano'n, ang ganda. The last time I felt the sun. Gago, ang ganda. That night. Yes. Ganda. Ganda nun. Daming haters. Sabi mo, pangit Sinners. Sabi ko sakto Dami lang. nagsabi sa akin na huwag panoorin yung Sinners kasi pangit. Tapos Sabi ko pinanood ko siya, sakto lang. nung nanalo siya ng Oscar, sabi ko, panoorin ko nga. Ryan Coogler never let me down, pare. And they never did, pare. Ay, yung pinaka-ayaw sa Sinners, yung first act niya boring. What? Oh, yun lang. Yun nga yung compelling. Yung gumagawa Kasi parang, kaya nga, anong ginagawa nila? Parang, Yung gumagawa sila ng club, tsaka, yung laban nito yun lang yung complaint ko. Ang tagal ng setup para dun sa laban. Yun lang. Hindi, I think kasi yung setup nila, hindi siya para sa laban. Kumbaga parang ganun. Pero, nakakalimutan nyo, yung unang scene, tumatakbo yung guitar guy na duguan eh. So, Well, yun. so parang habang ina-unravel niya, parang nasa utak ko, parang ano ba to? Ba't gumagawa lang sila ng club tapos may namatay? Parang ganun yung pumapasok sa utak ko. Hindi ko sinabing pangit yung Sinners. Hindi, sabi niya pangit. Marami nagsabi sa akin pangit. Tapos matagal ko siyang di pinanood dahil sa inyo. So, ngayon. Sabi ko sakto lang siya. Pangit na rin yun. Hindi siya glowing. Para sa akin, glowing recommendation dapat siya. Sakto lang siya. Knowing sa mga shit na gusto ko, para siyang... Maganda yung acting niya. Parang, alam mo, dahil doon, gusto ko si Ryan Coogler gumawa ng Blade. Dati kasi ang gusto kong gumawa ng Blade, yung gumawa ng John Wick eh. Ngayon gusto ko si Ryan Coogler. Yung Blade. Okay. Anong Blade yung nandun sa Triple H? Yung Trinity, di ba? Trinity. Yung nasa Bumble mo. Pangit. Pangit ang Trinity. Yeah. Pero ang hot ni Jessica Biel. Actually, yes. Ayun. Okay. Okay. Napawalang kwenta yung episode nito, mga kaibigan. Sorry po. Baka maging unreleased. Oo. Gusto ko lang sabihin na kung pangit ang episode na to dahil to kay Raymond Mood. Kasi dapat kasama si Ray. Tapos sabi niya, Red, okay lang na hindi na ako pumunta. Ang yung lampayatot voice niya. Next time na lang, ha? Oo. Okay. Hindi pag nagpuntayan si Mamuwad. Dili yan mag-isa. Sige, magbisaya ka pa. Dahil mo in-offend ngayon. Bisaya, ating mga brothers, You can't cancel me, pare. Wala akong career in the first Totoo place, nga eh. pare. How can you kill one that has no life? Yes. Pare. Yun yun sa South Park. Warcraft episode. Follow niyo si Andren. Thank At you so much. Fundren. Follow niyo ako at Comedy by Red. Lahat ng shows namin nasa Comedy Manila.ph. Yes. In-announce na po ang absolute mega best of Comedy Manila. So, kapag nilabas namin itong episode na to, baka ongoing pa siya. June and July, mga kaibigan. Finlatin namin yung ticket price namin, 2,200 to compensate for the inflations in the gas prices. Yes. Kasi gusto namin ng mas masayang show kaysa, ano mo yun, balance ng masaya tsaka kitain naman kami, pare. Kasi medyo mahal din yung nagmahal din lahat ng supplier tsaka venues eh. Tapos, Nagmahal nga yung laundry namin eh. Grabe. Oo, no? Putang ina, no? Nakainis yun. Dapat talaga, huwag na lang tayong mag-laundry. Dapat maka-invent tayo ng damit na hindi na kailangan ni labhan. Yun ang invention. Oh, dude. Oo nga, no? Damit na hindi kailangan labhan. Oo. Like Baka kahit fabric na hindi kailangan. Para pwede siyang... arawan mo lang, tas okay na. Oo, no? Tangina. Sorry guys. Wag yung ano yun. Lagay nyo kasi. Baka nakawin ng mga tao yung idea na yun. May shows ka ba? Little bitch. Wala. As of, nasa comedymanila.ph. Oo, pag huwag nyo na intayin yung mga shit. Tapos, follow nyo kami. Follow nyo tong, pati ko nakalimutan, follow nyo to. Show nyo yung FB group. Subscribe kayo sa aming Patreon. Pare. Uy, yun. The fuck was that? Baka yung garbage. Anyways, yun lang po. Andren, take it away. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita,
at bumalik at we keep doing these free episodes. Sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.